So now let's proceed to the legal basis of physical education. No, ano nga ba ang mga batas na sumusuporta sa pagkakaroon ng physical education sa ating curriculum at sa ating bansa in general? According to the International Charter of Physical Education 1, stated in the Article 1 of Interdisciplinary Regional Meeting of Experts on Physical Education in the UNESCO Brisbane, Australia during 1982, the practice of physical education and sports is fundamental rights for all, and this right should not be treated as different in principle from the right to adequate food, shelter, and medical care. In short, the ICPE 1 wants physical education to be part of our essentials. Na kung gaano kahalaga ang pagkain, tirahan at medical care, ganun din kahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa physical education. At it is a fundamental rights for all, karapatan ng lahat. Na dapat lahat ay may access na magkaroon ng kaalaman at experience to engage with other physical activities sa ating bansa. Kaya din under the Schools Physical Education and Sport Development Act of 1969 in the Article 14, Section 19, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines stated that the state shall promote physical education and encourage sport program, league competition, and amateur sports including training for international competition to foster self-discipline, teamwork, and excellence for the development of a healthy and alert citizenry. Ang gobyerno ay nararapat lamang na bigyan ng pansin ang sektor ng physical education and sport sa ating bansa, na magkaroon o magbigay sila ng iba't ibang aktibidad, proyekto at budget sa sektor na ito. Lahat dapat, katulad nga ng sinabi kanina, it's the fundamental rights for all. Lahat dapat ay may access, hindi lang mayayaman, kung hindi mahihirap ay at ang mga nasa average people ay kailangan nag-engage sila sa mga physical activities. Kaya naman may mga iba't ibang physical education activities na inihahanda ang pamahalaan para sa lahat. Unang-una ay ang palarong pambansa. Ang palarong pambansa ay participated by the students at ang nagiging proseso nun ay mula sa school base, naglalaban-laban lahat ng mga manlalaro sa school base at ang mga nananalo ay nagiging representative sa district. 'Di ba ang bawat lungsod ay mayroong iba't ibang distrito. Katulad dito sa Taguig, meron tayong District 1 and District 2. Lahat ng paaralan sa loob ng bawat distrito ay naghaharap at naglalaban-laban for a friendly competition at kung sino ang mananalo doon, sila naman ang magiging representative ng division level. Sa division level, meron tayong tinatawag na Division of Tupat, Taguig and Pateros. Sa madaling salita, lahat ng eskwelahan from public to private ng Taguig and Pateros ay naglalaban-laban. Kung sino ang mananalo dito, sila naman ang nagiging representative natin for the NCR meet. Sa NCR meet naman, lahat ng lugar o lahat ng city sa loob ng NCR ay naglalaban-laban. At kung sino naman ang manalo sa NCR meet, sila naman ang ipapadala sa palarong pambansa. At ang ito ay, katulad nga ng sinabi ko kanina, lahat ng mga nagiging representatives dito ay mga estudyante. At nagkakaroon sila ng mga incentives, hindi lang grades kundi may mga allowance din at mga kagamitan. So talagang pinaglalaanan ito ng budget ng gobyerno dahil napakahalaga ng pagkakaroon o pag-i-engage natin ng palarong pambansa kasi karamihan ng mga sumasali sa palarong pambansa ay nagiging representative naman natin outside the country. And ito yung o sila naman yung nagbibigay ng pride o nagtataas ng bandera natin sa pampalakasan sa ibang bansa. Meron din tayong tinatawag na barangay liga o mga SK League. Barangay liga or SK League nga. Kasi nga, karamihan o kadalasan ng mga liga ay pinamumunuan ng mga sangguniang kabataan. Kasi ang mga target sa mga liga natin ay mga kabataan.
Balikan ko lang pala, sa palarong pambansa, hindi lang basta iisang sports. Meron iba't ibang sport katulad ng volleyball, basketball, swimming, arnis, at marami pang iba. Dito din naman sa Barangay Liga, commonly ang ginagawa is volleyball and basketball. So, ang Barangay Liga, naglalaan ng budget ang barangay para bigyan ng mga libreng uniforme at mga libreng kagamitan at mga prizes or cash incentives lahat ng mga manlalaro para mas lalo silang mahikayat. At ang pinakahuli naman ay ang sports clinic. Dito sa ating lungsod, lalong-lalo na nung wala pang pandemic, ay madalas magkaroon ng mga sports clinic. Ano nga ba ang sports clinic? Ang sports clinic naman, dito tinuturuan yung mga kabataan ng mga basic skills sa mga bawat laro, katulad ng basketball, volleyball, and futsal. At para mas maging kaengga-engganyo ito sa mga kabataan, ay ang lungsod natin ay nag-i-invite ng mga sikat na manlalaro. Katulad ng sikat na manlalaro sa basketball, tapos yung mga sikat na manlalaro na yun, sila mismo yung nagtuturo sa mga bata. At dahil doon mas nai-inspire sila na maglaro, na subukan at itry. Subukan at itry. Nasubukan ang sports na iyon. Sa pagkakaroon nila ng mga basic skills, mas naiengganyo sila to try more and to see kung may potential sila sa laro na yun. Namimigay din dito ng mga libreng kagamitan katulad ng mga bola, mga damit na maaari nilang magamit in honing their skills on the specific sports na tingin nila na gusto nila o interested sila. And also under this act, it provides the promotion and financing of an integrated physical education and sports development program for the schools in the Philippines. So part ang physical education ng ating curriculum. At it aims to promote, encourage, and practice learners to develop a healthy lifestyle and self-discipline, and also opens opportunity for them to be competitive. Kasi nga, kadalasan ng mga extracurricular activities natin ay in the form of friendly competition. So, lumalabas ang pagiging competitive ng mga mag-aaral. Hindi lang basta sa sports, kundi sa meron din mga academics and performing arts na mga extracurricular activities na maaaring uh, salihan ng mga mag-aaral. Ngunit nung taong 2022, naging usap-usapan na DepEd wants to ban extracurricular activities. So, at maraming umalma dito. Kasi ang extracurricular activities, nakikita ito ng mga tao na ay hindi lang basta extracurricular activities for the sake of grades. Ito rin ay it prevents them from academic burnout. At ito din yung nagsisilbing coping mechanism nila at pag-hone ng other skills nila aside from academics. Kaya marami ang umalma sa maaaring maging desisyon ng DepEd na pagtanggal ng mga extracurricular activities kasi hindi nga lang ito basta for grades. Ito din ang pag-hone ng kanilang physical wellness, social wellness, and mental wellness. But along with this issue, Senator Pia Cayetano cleared that there will be no banning of extracurricular activities under the provision number 6 of the Department Order number 34 series of 2022. Stated that co-curricular and extracurricular may be conducted throughout the school year. In short, pinapayagan pa rin ang pagkakaroon ng ang pagkakaroon ng extracurricular activities. Pero sa issue na to, nakita natin kung ano binubyo ng tao yung extracurricular activities, specifically the sports. Nakikita ng tao na hindi lang basta part ng curriculum or part ng extracurricular activities sa mga sports, kundi ito din yung mga sports din yung nagbigay ng opportunity sa mga mag-aaral to be a scholar. Marami ang natulungan ng pagiging varsity player na makapag-aral sa iba't ibang magagandang eskwelahan basta lamang magiging part sila ng varsity ng school na yon. At nagkaroon din yung iba ng mga sports career, mga sumikat, mga naipadala sa iba't ibang bansa to represent the Philippines and to be part of the team, mga ganon. So, makikita natin yung importance ng sports, hindi lang basta as a leisure activity o pampalipas oras. Kaya, as a future educator, we must incorporate to the mindset of our student
the importance of engaging in physical education and in engaging and being interested in sports or maging physically active and physically healthy sila. Kasi it opens a lot of opportunities. And thank you so much. That will be all for my report.